Ibinulgar nga noong nakaraan ng Dallas Mavericks na bagamat tahimik ang front office, hindi pa rin naman sila tapos sa paggawa ng move. Plano rin naman nilang makagawa ng at least isa pang trade bago magumpisa ang kampanya dahil dyan sari-saring rumors ang nagsilabasan patungkol sa team at ang posibleng pagpapamigay kay PJ Washington. Isa rin naman ito sa mga players na mayroong pinakamataas na value na magagamit nila. Subalit base sa kinumpirma ni Shams, wala rin naman balak ang front office na i-trade si PJ Washington bagkos plano nga nila itong bigyan at papirmahin ng bagong extension na aabuti ng 4-year, $90 million. Isa rin naman ito sa mga tumulong sa team para umabot sa NBA Finals noon kaya hindi nila ito basta-bastang bibitawan dahil naniniwala sila na malaki ang maitutulong nito kina Kyrie Irving, Anthony Davis at Cooper Flag sa kanilang magiging kampanya next season. Samantala, dito naman, kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo, inumpisahan na ng mga players ng Los Angeles Lakers ang practice sa kanilang facility. At isa sa mga nakasama sa naging ensayo ay ang kanilang pinakabagong player na si Marcus Smart na nakuha nila sa buyout market. Sa unang pagkakataon, nakasama niya ng maglaro sa loob ng court ang ilan sa kanyang mga kapwa teammates, puwera na lang kina LeBron James at Luka Doncic. Pero sa kabila niyan, alam na rin naman mismo ni Marcus Smart ang kanyang role bago pa siya pumirma ng kontrata. Ito ay upang matulungan ng Lakers, especially sina LeBron at Luka sa depensa. Gamit ang kanyang ginagawang mga hustle play, sisiguraduhin niya malaki ang magiging impact nito. Sisiguraduhin rin naman itong tutulungan niya ang Lakers sa opensa gamit ang kanyang shooting sa long range. Wala rin naman siyang pakialam kung maglaro siya dito o sa starting lineup o bench, basta't ang mahalaga sa kanya ngayon manalo sa bawat laro. Sa kabilang banda naman, matapos ngang talunin ng Greece ang isa sa mga powerhouse team ng Eurobasket na Italy, marami nga agad ang nagsabi na isa sila sa mga teams na may mataas na tsansang makakuha ng titulo sa torneyong ito. Mismo ang coach na ng Italy ang nagsabi, mahihirapan talaga ang mga teams na bantayan, sabayan at pahintuin ang isang Giannis Antetokounmpo na mas naging unstoppable ngayon kumpara noon. And speaking of Giannis, sinabi nito sa kanyang interview, hindi sila kontento sa panalo sa group stage bagkos mas gusto nga nilang magdomina sa knockout stage at talunin ng malalakas na koponan kagaya ng Serbia ni Nikola Jokic na siyang paboritong magkampiyon sa Eurobasket. Alam nga ni Giannis kung gaano kalakas ang Serbia kaya kapag natalo nila ito, mas magiging madali para sa kanila na talunin ang ibang mga bansa. As of now, maganda kahit papano ang kalagayan ng Greece sa Group C, gayong beatable rin naman ang ibang mga teams na kasama nila dito. Kaya expected sila ang aangat sa kanilang grupo papunta sa knockout stage. Anong masasabi nyo dito mga idol?